Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading. And this is for the sign of Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers natin na mga bago. At yung mga kaka-tune in lang po na mga bago rin din pong mga viewers ni Saji. Ngayon po, ang gagawin natin ay isang pangkahalatang pagbabasa o pagbasa para po sa buong taon ng 2024 dahil meron pong nag-request sa akin na subscriber na gawin ito. Kaya ito po yung ating gagawin ngayong pagbasa itong pagkakataon na to. Ang gagawin ko po ay pag-uusapan natin yung pera, trabaho o kaya career, and then after po noon is yung pag-ibig. Hahatiin ko po per quarter yung reading po para makita nyo yung maging flow for the whole year. Okay? Pero bago po ang lahat, tignan natin kung ano yung pinaka general po ng mensahe na gustong iparating sa iyo, Saji. We have sensuality, intuition, and dreams. Okay. Bali, sa taong ito, ang sinasabi dito sa G is mag-focus ka sa yung intuition, no? Yung trust your intuition, sinasabi dito na pagkatiwalaan mo yon na yung maliit na boses na bumubulong sa iyo o yung nararamdaman mo na o naririnig mo sa iyong isipan na nagsasabi sa iyo na ito yung gawin mo, pakinggan mo yon at pagkatiwalaan mo na ang sinasabi nito sa iyo ay yung ikabubuti mo. Okay? Kasi guide dito sa atin nila, tayo binigyan ni God ng gift ng intuition. Hindi lang natin kasi ginagamit ng mabuti. Well, majority hindi ginagamit ng mabuti. Pero doon sa mga tao na talagang very sensitive pagdating sa ganito is talagang nararamdaman nila nararamdaman nila yung intuition nila na may sinasabi sa kanila at ang ganda nun is hindi nila kinukontra, hindi pinapakinggan nila yon, no? Inaalam nila mabuti yung naramdaman nila o yung maliit na boses nga na nagsasabi sa iyo na ito yung gawin mo o wag mo tong gawin. Binigyan tayo ng regalo na yan ni God para maging gabay natin sa paggagawa ng desisyon. Okay? And dreams is something na sabi dito, believe in your dreams. O talaga naman maniwala ka sa iyong mga panaginip o yung maniwala ka sa mga pinapangarap mo. Okay? Kasi nangangarap tayo dahil yun yung gusto nating mangyari, di ba? Yun yung gusto nating magkaroon ng katuparan sa ating sarili. No, it could be anything pagdating sa pangarap sa kaperahan o sa pera o sa career o even sa love life, no? Definitely sa family, sa health, everything meron tayong pinapangarap, no? Kaya maniwala ka na itong pangarap na to ay matutupad. Kung gaba, di ba sabi natin, i-claim mo yon na oo, mangyayari ito, matutupad ito. Lalo na kung yung pinapangarap mo ay isang bagay na hindi naman napaka-imposible na makamit, di ba? Through hard work and patience, di ba? Perseverance,
nakukuha nating matupad yung pangarap na yon. Kasi syempre hindi naman lahat iibibigay lang sa atin o gaba isusubo na lang sa atin. Hindi naman ganoon ang buhay. Binibigay sa atin ni God yan on His time. Yung perfect timing nga. Bakit nagkakaroon ng ganon? Dahil yung timing na yon, it involves like teaching us first na you have to earn this, no? Yung pangarap na to na para matupad, kailangan ma-earn mo yan. Parang 'di ba sa school o yung parang yung para tayo pinalalaki na ating parents na pag nag-aral tayo mabuti, meron tayong reward na pag nakakuha tayo ng mataas na grade o nakagraduate tayo, binibigyan tayo ng regalo. The same with God. Ganon din siya sa atin. Kasi hindi sa ayaw niya ibigay yun, kung hindi tinuturuan din niya kasi tayo na i-value natin yung mga pagkakataon na to kung paano natin makakamit yon. 'Di ba? Sabi nila ang mas importante nga is the journey, hindi yung destination. Kung paano mo siya nakamit, yun ang importante, hindi yung kung nakaandong ka na, no? Andun ka na sa lugar na yon. Kaya kung gaba, hold on to that. Wag kang mawala ng pag-asa, matutupad yan. Yun ang gusto kong sabihin. And then of course in sensuality, it says here na express yung sensuality mo, no? It is something to do with nothing to do with yung being sexual or what. Magiging sensual is something na very more of a deeper meaning of how you express yourself, di ba? Yung kung gaano ka ipakita yung sarili mo more of to other people, di ba? Okay, so tignan natin sa tarot kung ano yung magiging reading niya para sa buong taon. I have, the Ace of Cups, the Sun, the Nine of Wands, the Five of Wands, the King of Wands, and the Devil. We have the Knight of Swords, the Two of Wands, and the Five of Swords. The Page of Wands, the Seven of Swords, and the Three of Wands. Overall, we have the Seven of Wands and the Six of Swords. Okay, Saji. Now, pagdating sa career, okay, start mo tayo, no? Career, work, o kaya money. Now, before I start reading, ipapaalala ko lang po na ito ay isang pangkalatang pagbasa. So, kung meron po akong masasabi na hindi po nagre-resonate sa inyo, leave nyo lang po. Huwag nyong pansinin. Pero kung yung nasabi ko po dito sa reading, yung iba po nagre-resonate sa inyo, then take nyo yon, no? Take it as a guide. Okay? Ganun lang po yon. Kasi marami po tayong Saji na nakikinig. So, syempre, hindi po lahat nakafocus lang sa inyo. So, isipin nyo na ito ay pang kahalatan, pang maramihan tao. Okay? So, pagdating ho ng first quarter, which is January, February, March, nakikita ko dito, pag umpisa ng taon, no? Napakaganda na umpisa mo, Saji. Kasi we have the Ace of Cups. No? The Ace of Cups. Bagong pag-uumpisa. Bagong pag-uumpisa ito. Something na gusto mong gawin. Something that you love. Something that would start yung fresh. Okay? Pagdating sa work, career, no, maybe in your work, sa trabaho mo ngayon, o baka kaka-hire mo pa lang, so you're starting with a new company, kaya kung gaba, this is giving you that
opportunity o binibigyan ka ng pag-asa na mag-start all over again, to have that new fresh start pagpasok ng January. And then so far, so good, no? Pagdating ng middle of the quarter, which is February, napakasaya mo. No, you're very happy with this work or the one that you're doing right now kung you're employed, no? Same company as of last year. So you're very happy, no? Masaya ka. Kung gaba may fulfillment, may success, may tagumpay sa ginagawa mo. Everything to do with your work, with your colleague, and of course, you're happy ka naman sa natatanggap mong sweldo. Okay? Now, pagdating nung March, which is yung tipong end nung first quarter natin, we have here the 9 of Wands. Now, medyo, I think you're getting to be exhausted. Siguro dahil nga, yung, in a way, yung trabaho in itself, no, though kita mo na, oo, nagbago kang umpisa and everything to be fine, but eventually you can start to feel the pressure nung yung March, no? Kung gaba ito na yung start na ng medyo parang nakaka-pressure na yung ginagawa, na to a point na minsan nakakapagod, no? Sa totoo lang, it's tiring, no? Kasi meron naman talagang, masaya ka sa work, but sometimes may limitasyon di ba? We feel that exhaustion, no? Pagdating sa mga ginagawa natin. Now, pagdating ng second quarter, medyo merong negative na pumapasok. Kasi nag-start ka ng maganda very positive, no? Yung gaba parang energized ka no? Na-energize ka nung pagpasok ng taon. May nabigyan ka ng bagong buhay, you're so energized, but somehow things are getting to be stressful, no? Kaya medyo napapagod ka rin. But pagdating nga nung April, I think it occurred some sort of a conflict or parang kaguluhan sa pinagtatrabahuhan mo. And it involves a fire sign, no, which is you. It might be you, or it could be another fire sign na Aries, Leo, or maybe another Sagittarius, just like you. Kasi parang ang nagkakaroon ng conflict dito, which is pagpasok ng April. Now, yung May part, maybe it has something to do, yung conflict na yon is naapektuhan yung yung drive, that drive to do your work, no? Na maging magaling ka, na maging very determined ka, na very creative, no? And talagang action-oriented. Kung gaba, may action, no? Yun yung gusto mong mangyari sa May, no? Action. Gawin natin to. Sige na. Diba? Kailangan meron tayong output. Ngayon, towards the end of the second quarter, there is something na hindi maganda nangyayari. Maybe it's getting to be toxic na yung trabaho in itself. Kasi nga yung effect ba na, I think this is something to do nga with pagiging overwork or nai-stress ka na and you're parang really being pushed to the limit na ito yung kailangang output nyo. Kaya mahirap, no? It's difficult. Second quarter of the year is very difficult. Kung gaba you're being tested. Kung makakapasa ka dito sa mga pagsubok na ito, no? Kasi in a way, the devil is a pagsubok, no? Tinitignan yung how far can you do this? How far are you willing to exert your efforts pagdating mo sa work?
Now, sa third quarter, you wanted to speed things up, no? Gusto mong bilisan na yung pagtakbo ng pagkakataon o pangyayari. We have July, August, September. Yung July mo is, sabi ko nga, you wanted speed, you wanted movement, no? Gusto mong magkaroon na ng pagbabago o pag-iiba. Kasi I think you already are trying to make a decision pagdating ng August. Medyo you are ba in a stage na nag-iisip-isip ka na. No? Pinapaka ramdam mo tong trabaho. Kasi syempre, na considering na bago ka pa lang dito, or kung bagong work ito sa'yo, or sabihin natin na yung kung dati mo man itong work, naghahanap ka ng yung parang reason na magstay. Kasi nakikita mo na medyo nakakapagod na nga eh. Dahil yung towards the last month of the third quarter, itong Five of Swords, yung tipong na gusto mo na ikaw sana yung magwagi, no, pagdating dito, o yung confusion ba, yung pag-iisip mo na sana yung ikaw yung magwagi, ikaw yung maging panalo dito sa kung merong mang kaguluhan o intriga dito sa nangyayari sa trabaho mo. Gusto mo ikaw yung winner. Now, kasi yung dito, no, yung first half of the year, yung overall energy na sinasabi niya dito is the Seven of Wands. Nakikita mo, you're very defensive, no? Nagiging ka, very protective sa iyong sarili. Maybe because nga merong ganito no? May intriga. May mga intriga, merong kaguluhan na nangyayari, kaya ba may politika within the company, kaya ka lang no? Pinoprotektahan mo yung sarili mo. Yung second half of the year, medyo ito yung time na nag-iisip-isip ka na kung anong gagawin mo. What is my plan for 2025? Ano na bang next move natin? Yung last quarter of the year, October, November, December, you're hoping to receive a message, no? Na sana siguro things are, would work out, o merong na mas mabuting offer sa'yo na mas maganda, na hindi yung nangyayari ngayon. Kasi nung November, merong something na parang nakatago something that's been hidden from you, something na hindi nasasabi agad, o nalihim, o tinago, o nagsinungaling. Yung in other words, walang yung hindi mo makita yung truthfulness dito sa nangyayari sa inyong company o sa inyong trabaho. Kasi by the time na dumating in December, I think you are starting to move or to look at what's in store for me sa iba. No, kasi your back is turned, no? Nakatalikod ka na Kung gaba parang tumitingin ka na sa future. You're looking at your future now. Kung gaba ano nang gagawin ko next. No? Kasi I think you had it, no? Medyo nakita mo kasi yung mga hindi magagandang bagay, o sabi ko nga, merong kasinungalingan, merong nilihim, merong hindi pagsasabi ng totoo, pagsisinungaling,
Maybe that's the message that you got, no? Maling impormasyon, wrong information, or things na, kung ba mga tipong may mga marites na o gumagawa ng story dyan sa loob. Something na hindi maganda, okay? Obviously, hindi siya maganda. Kaya, you, on the other hand, is really considering looking sa future na sana kaya ako pupunta sa susunod. So, yung overall energy dito is the Six of Swords. Pareho silang nakatalikod. Tingnan mo. December, overall energy, pareho silang nakatalikod and as if they are going somewhere. Diba? Meron silang gustong puntahan na iba. Hindi yung ngayon, kung nasan ka man. No? This is really moving towards something na more peaceful, na mas tahimik, mas less yung komplikasyon, mas less yung kaguluhan o yung less yung politika sa kumpanya. Kaya ito, kung gaba parang more of a wake-up call for you. Kasi nga, yung habang tumatagal ka dito sa work na to, o sa opisina na to, mas nakikita mo, nare-realize mo na parang hindi ka para rito. Na there must be another company that is much better than this. Where I could really mas ma-express ko pa yung sarili ko, mas mag-excel ako, mas okay yung mga co-workers ko, mga ganon na scenario. Okay? Kasi nga, kung titignan mo, no, you started January with a very good hope, yung pag-asa na maganda ito, na ito yung gusto ko nang gagawin ko, na love ko yung company and things, we have a new beginning. But at the end, which is December, you're looking towards the future. Parang hindi mo naiisip na mag-stay. Now, pagdating naman sa love life, Saji, again, nag-start ka, first quarter, with a new love, with the Ace of, and then, nag-bloom yung relationship. Which is good, kasi pagdating ng February, maybe during Valentine's Day, ang saya-saya mo. You have the sun. Talagang, you're so happy with this new relationship. Hanggang ba parang wala na akong mahihiling pa. But towards March, medyo I think you got tired, no? Parang napagod ka dito sa relationship na to. Maybe nag-develop yung conflict, no? Towards April, karoon ng conflict, no? Kaguluhan, misunderstanding, hindi pagkakaunawaan. And it concerns a fire sign, which is you. Or it could be another fire sign na you might be dealing with. Kasi kung gaba yung conflict starts with ikaw, yung pagiging, I guess something to do with you, yung personality mo, no? Na, alam mo yun, yung action-oriented, na maybe what is being questioned is ikaw as a person. Kung bakit gano'n, no? Yung hindi kayo magkasundo. Yung kung gaba parang hindi kayo compatible. Akala mo oo kasi masaya kayo nung nag-umpisa. Pero habang tumatagal, maybe the point is, lalong, habang nakikilala mo tong person na to, nagkakaroon kayo ng misunderstanding, nakikilala ka niya na mabuti, nakikilala mo na siyang mabuti, nagiging conflict yon. It has something to do with yung devil energy. You might be dealing also with the Capricorn, na maybe na-discover mo na
there is something toxic na about this relationship. Okay, Saji? Kasi kung gaba parang nagiging defensive ka eh. You're so defensive of what you are feeling para dito sa person mo. Okay? Yung nararamdaman mo sa kanya, nagiging very defensive ka na. Kaya, kung gaba, pagdating ng third quarter, gusto mo na, okay, ayusin natin, no? Let's do something about it. We need some action. And we need to decide, no? Kailangan meron tayong desisyon about this confusion, kaguluhan natin. Ito nangyayaring misunderstanding nating dalawa. Kasi hindi mo pwedeng wala, tahimik na lang ba tayo o hindi tayo mag-iimikan o mag-iiwasan na lang ba tayo? Ano ba yung ano na yung gagawin natin pareho? Kasi nga yung pag-uusap nyong to, which is what happened is naka-receive ka ng message, no? October, pero yung message na nakuha mo is all about lies, no? Puro kasinungalingan, puro paglilihim o things na na-discover mo na hindi okay sa'yo. Maybe there were things that's been kept from you. Naglihim yung tao, hindi nasabi agad, o meron talaga siyang itinago sa'yo. That makes you start to think na, gusto ko pa ba tong relationship na to? No? You are trying to look for other things pa. Hindi lang itong relationship na to. Kasi nga, nakita mo na meron siyang mga ginawa sa'yo na hindi mo gusto, which is, one is, kung meron siyang nilihim, o meron nagsinungaling siya, o meron siyang ninakaw o kinuha, hindi nagsabi, yung mga ganon, which is really bad and toxic. No? Hindi mabuti. Kaya ikaw, nag-iisip ka na, aalis ako, I need to go. Talikuran ko to. Kasi I wanted to be at peace, no? Maging matahimik yung aking relationship o yung aking buhay. Ayoko ng gulo. I don't want to be having this feeling of being so protective or defensive about what's happening sa aming relationship. Walang gusto ng conflict. Walang gusto ng may kaguluhan or misunderstanding. Wala. Kasi, ang dala niyan ito, negative energy. Kaya you're doing your best to fix this up. Pero, lalong, kung gaba parang, I think what happened is, you wanted to know the truth, no? Inalam mo yung katotohanan, no? Here, inaalam mo yung katotohanan. And I think you got the truth, which is ito nga. Maybe you na-discover mo na marami palang lihim o may ginawa itong tao na to sa'yo, no? Through a message was sent to you, o may nakuha mo yung mensahe na to, maybe from your person or somebody else who's giving you this information. Kaya parang lalo ka nag-isip tuloy na, do I want to be in this relationship pa? That is the question. Do I want to stay? Kasi nga yung kung gaba ang nasira is yung tiwala. Maybe that's why your intuition is being asked here. Use your intuition, Saji. No? Pagkatiwalaan mo yun, kasi ito yung mag-guide sa'yo kung talaga bang nagsasabi ng totoo itong tao na to. Same with the work, no? This one. Kung bakit ka nag-iisip na tumingin na sa future, is because your intuition is telling you, baka mas okay kung may iba.
Di ba? And I think it has something to do also with your dream, no? If your dream is to really be in a good company, a work that you enjoy, or sabihin natin to have a good, you know, lasting relationship, a true love relationship, that is your dream. Maniwala ka, it will happen. But ang ano nga lang dyan, is this the time na mangyayari ito? Maybe not. Sa nangyayari, nakikita ko dito, hindi pa. But it doesn't mean na mawawala na yung pangarap na yun. Just hold on to that dream. Baka kasi, yung dream na yan would require another person or hindi pa to, or maybe sa susunod na taon. Something like that. But the point is, keep your dream to your heart. Diba? Huwag mo siyang pakawalan kasi pangarap mo yan eh. Matutupad yun. Sa panahon na gusto ni God matupad. Maybe kaya hindi niya pinapatupad ngayon kasi it is with the wrong person or with the wrong company. This is also maybe testing you. Baka tinitest ka din ni God na hanggang saan ka ba? Diba sabi ko sa'yo, hanggang saan mo kaya gawin ito? Do you really want this dream to happen? Minsan yung tanong, di ba, how much do you want this to happen? Kaya siguro, pinaano ni God na, sige nga, patunayan mo sa akin, gusto mo talaga to. Bigay ko to sa yung sitwasyon na to. Anong gagawin mo? Paano kung iba yung sitwasyon? Anong gagawin mo? Huwag mong alsin yung pangarap na yun sa'yo. It is pushing you to do something else. Kaya nga ito yun. I think you're thinking at the end, by December, you're thinking of what's to do next. Okay? Kasi nga, meron kang madidiscover na hindi okay, hindi maganda. Kaya, ikaw ay mag-move forward. Okay? So, tatanungin natin na mas mabuti ba na sa ibang company ka na lang mag-work? Tingnan ko lang ang doble. It says here, yes. Dalawa nga. It says here, yes. And another yes. The sun. O, diba? Dalawa. There will be a solid offer na bibigay sa'yo. You will receive a solid offer. And that offer would make you happy. Yung kung papasok ka sa ibang company, by next year, you will be fine. Okay? Maganda yung kung gabae yung susunod na work. Kung tatanungin mo sa akin, bakit kailangan ko pantapusin? Sinabi mo nga, hindi na maganda tong second quarter. Kung ba kailangan ko pa ba maghirap para makamit ko to? It all depends on you, Saji. It is your choice. I am just telling you kung ano nakasabi dito ng cards. Okay? Na kung gusto mong umalis na, it's up to you. If you feel that it is time to leave, then it's your decision. Okay? I'm just telling you kung ano yung nakikita ko sa cards. Okay? Don't blame me for anything else. Kaya nga inaano ko that you have a choice, no? Meron kayong free to choose what you want. This is just a guide for you, okay? For the whole year. Now, if I would take the same question, kung mas okay ba na may iba kang relationship, mas okay ba kung meron kang ibang relationship apart yung ngayon? It says here no, kasi talagang mag-walk away ka.
You need to walk away first dito sa relationship na to. Pag nag-walk away na ba si Saji, makakahanap ba siya ng new love? Tumalsik. Makakahanap ba siya ng new love? Yes, a new beginning. And definitely, yes, another message. O, diba? A message. A messenger. A new love. A message of new love. So, positive yung pag nawala na. In other words, you need to split muna, clear your energy first dito sa dati, bago ka magkaroon ng susunod na ibang relationship. Okay? Kailan mamimit ni Saji yung bagong love? Kailan mamimit ni Saji yung bagong love? Says here April. Kaya siguro may conflict. April. Baka kaya nga may conflict na kasi baka may na-meet kang iba. Diba? It could be one reason kung bakit nagkakaroon na ng conflict. Okay? Saji, I hope na nakatulong ito sa'yo. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.